Isang magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Hindi ko alam kung tama pa ba na ikuwento ko ito o tama ba ang aking ginagawa dahil alam kong huhusgahan ako ng nakararami. Itago niyo na lang ako sa pangalang Raquel. Hindi ko ho tunay na pangalan. 27 anyos at may 2 anak na 5 taon at 3 taon. 6 na taon na akong kasal sa aking asawa na si Genesis. Hindi niya rin tunay na pangalan. Isa akong ahente ng mga condo unit. May kota kami palagi sa isang buwan para ibigay ang allowance namin. Noong una, maayos naman ang aking benta. At malaking tulong po talaga ito sa pantustos ng aking pamilya. Habang ang aking asawa naman ay isang ahente rin ng kotse. Maayos rin ang kita niya at katulad ko ay may kota rin silang kailangan. Sa umaga parehas kaming wala sa bahay at tanging ang biyanan kong babae ang nakakasama ng aming mga anak. Sa 1 taon kong pagiging ahente, sinusubok talaga ang tatag ko at ang temptasyon sa paligid na tinatawag. Ilang kliyente na nga ang nag-inquire sa akin. Tapos palagi nilang sinasabi na makipag-date muna ako bago sila kukuha ng units sa akin. Hindi naman ako ipinanganak ngayon para hindi ko malaman ang gustong ipahiwatig ng aking kliyente sa akin. Paulit-ulit na lang ang ganung senaryo. Hindi sa pagmamayabang, maganda kasi ako at balingkinitan ang aking katawan. Makinis, maputi, at bata pa talagang tingnan. Kaya akala yata ng iba ay wala pa akong asawa at anak. At kahit pala anong tatag mo ay susubukin ka pa rin ng panahon. Isang araw, pinatawag ko ng mom namin at sinabihan ako na kailangan ko ng makakota ngayong buwan. Kung hindi, mawawalan ako ng incentives. Malaking tulong sa akin ang incentives na iyon, kaya mula nang lumabas ako sa loob ng opisina, ay tulala ako. At sa pagkakatulala ko, hindi ko napansin ang pagdating ng isang kliyente at nagkabanggaan kami. Imbis na magalit ito sa akin ay tinulungan pa niya akong tumayo at kinumusta ko. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Tanong nito. Okay lang ako, sir. Sagot ko naman agad. Nang makaalis ang kliyente, pinatawag naman ako ni Ma'am Sheila. May ipapakilala nga raw siya sa akin na kliyente at balak raw kumuha ng 3 condo units. Kausapin ko raw at ako nang bahalang dumiskarte kung paano ko ito mako-close deal. Nang marinig ko iyon, nabuhayin ako ng pag-asa dahil 2 lang naman ang kailangan ko para sa kota namin at sobra pa nga kung sakaling bibili nga ito. Nagpunta ako sa showroom dahil naroon na raw ang kliyente. Pagpasok ko, nakatalikod dito at nakaupo. Good morning, sir. I'm sorry I'm late. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang tumayo ito at humarap sa akin. Namilog ang mga mata ko nang makita kung sino ito. Siya yung lalaki na nakabanggaan ko kanina. Ikaw ulit. Nice to meet you, miss. Wika nito. Raquel po. Tila naiilang at nahiya kong iabot ang kamay ko rito para magdaop ang mga palad naming 2. Agad kong iniwas ang kamay ko nang bigla niya itong pisilin na parang may gustong ipahiwatig. Tila naaasiwa ako sa ginawa niyang yun. Pero kagaya dati, hindi ako nagpaapekto sa mga kapilyuhan ng aking kliyente. Maya-maya ay nag-usap na kami at napag-alaman ko na isa pala siyang negosyante at balak niyang kumuha ng 3 unit para sa business niya. Airbnb daw. Napag-alaman ko ring binata siya at nasa 30 anyos na siya. Pinagmasdan ko ang mukha ni Sir. Hindi siya ganoon kagwapo,
pero matangkad at matikas naman ang kanyang katawan at halatang batak sa gym. Wala siyang kahirap-hirap kausap at agad siyang kumuha ng 3 unit. Sa sobrang saya ko na lagpas pa ako sa kota ko ngayong buwan, inayos ko agad ang mga papeles ni Sir hanggang sa inabot kami ng hapon. At dahil malapit na rin kaming umuwi, nag-alok si Sir na ihatid na raw niya ako. Hindi ko alam kung bakit sumama ako sa kanya. Bakit ganoon kapalagay ang loob ko at nagtiwala agad ako sa kanya. Akala ko uuwi na kami, pero nag-aya muna siyang mag-dinner kami. Medyo di na ako mapalagay ng mga sandaling yun. Parang mali kasi ang desisyon kong sumama pa sa kanya. Hanggang sa pumunta kami sa isang restaurant. Kumain kami at nabusog po ako ng sobra. Marami rin naikwento si Sir Harold, hindi niya tunay na pangalan. Hindi nagtagal, nawala lahat ng agam-agam ko sa kanya dahil gano'n na lang kabilis gumaan ang loob ko sa kanya kahit ngayon lamang kami nagkita. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ho gano'n ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Hanggang sa natapos nga kaming mag-dinner at sinabi niya na uuwi na kami. Pumayag ako sa pag-aakalang uuwi na talaga kami. Pero habang nasa loob kami ng sasakyan, nagulat ako nang bigla niyang dinantay ang kanang kamay niya sa hita ko, kasabay ng isang haplos na kinagulat ko. Gusto kong mainis, pero bakit tila iba ang naging reaksyon ko sa kapilyuhan niya? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang siya o ganun ko na lang siya hinayaan kahit pa alam kong nakakabastos na. At dahil sa hindi ako umalma, doon ito mas lalong naging pangahas. Napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya dahil hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga oras na yun. Isa pa ay naisip ko agad ang utang na loob ko sa kanya sa pagbili niya ng 3 units sa akin. Ang nakakatawa pa nga ay nabusinahan na kami sa likuran sa bagal niyang magpaandar at doon lang ako biglang natauhan. Sir, bababa na po ko ron. Magta-taxi na lang po ako. Wika ako at baka mawala pa ako sa katinuan at kung saan pa ako dalihin ng sitwasyon. Pag-uwi ko ng bahay, naikwento ko sa aking asawa na nakakota ako at masayang masaya siya para sa akin. Akala ko nga yun na rin ang huling pagkikita namin ni Sir Harold kasi tapos naman na ang transaksyon namin. Kaso lang, talagang darating tayo sa karupukan kahit hindi naman natin inaasahan. Tumawag sa akin si Sir Harold at gusto niya raw po na makipagkita at may itatanong raw siya sa akin. Since ako ang ahente niya, pumayag ako at ayoko namang may masabi siya sa akin. Nakita kami sa BGC Makati at malapit kasi roon ang unit na binili ni Sir Harold. Nang nasa loob na ako ng kotse niya, nagulat ako nung halikan niya ako bigla. Tinulak ko siya at sinampal. Hindi naman siya nagalit, pero mas nagpumilit siya sa gusto niya. Kaya nang muli niya akong hagkan, ay di ko inasahan ang tuluyan kong pagtugon. Alam kong mali, pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung ba't hirap akong tanggihan siya. At ang balak na iyon ay umabot sa isang hotel at may nangyari po sa amin ng ilang beses. Halos naikot namin ang iba't ibang bahagi at sulok ng kwartong yun na hindi ko nalilimutan. Aaminin ko, kakaiba po si Harold. Bagong karanasan ang binigay niya sa akin ng gabing yun na hindi ko naranasan sa aking asawa. Pagkatapos ng namagitan sa amin, natulala lang ako at hindi makapaniwala na nagawa ko to. Sa tagal kong nagpigil at umiwas sa ganong sitwasyon, heto tuluyan na akong natalo ng aking kahinaan. Una kong naisip ay ang mga anak ko, kung ano ang mararamdaman nila kapag nalaman nila ang nagawa ko. Totoo pala na kahit anong iwas mo, darating ka sa punto na magiging marupok ka rin, lalo na't nandyan palagi ang tukso. Aaminin ko ho, napalapit na talaga ako kay Sir Harold,
lalo na nang sabihin niyang tutulungan niya ako sa pagbebenta ng unit. Marami kasi itong kakilala at ilan na rin ang nakuha niyang unit sa akin. Walang kaalam-alam ang mga kawork ko sa mga pinaggagawa kong kalokohan. Ayoko kasing husgahan nila ako. Ayoko rin na malaman ito ng mister ko. Simula noon, naging daily routine na namin ang magkita ng patago at kung minsan pa nga ho ay nalayo pa kami sa malayong lugar para lang walang makakita sa amin. Dumating pa ho sa puntong nakakapagsinungaling na rin ako sa mister ko kapag ginagabi ako sa pag-uwi. Naawa ako sa asawa ko sa tuwing nag-aalala siya sa akin kapag ginagabi ako. May mga araw na nilalamon na ako ng labis na konsensya pero hindi ko naman kayang itigil ang namamagitan sa amin ni Sir Harold. Umabot na nga ho sa 5 buwan ang namagitan sa aming dalawa ni Sir Harold at hindi ko na ho alam kung paano ititigil to. Dala aminin ko ho, nahulog na rin ang loob ko sa kabaitan nito. Hindi ko na malayan na ganun ko na pala katagal na niloloko ang aking asawa at ang aking pamilya. May mga oras nga po na parang ayoko na munang umuwi sa bahay kapag magkasama kami nito. Tila naging sunod-sunuran ako sa mga gusto niya at para akong naging bulag sa kamaliang nagagawa ko araw-araw. Nagbabalak na nga sana si Sir Harold na mag-Maldives kami. Gusto raw niya akong makasama ng matagal. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Gustuhin ko mang sumama pero hindi pwede. Hindi ako pwedeng magbakasyon ng ganun katagal sa trabaho dahil magtataka rin lalo ang aking asawa. Masaya naman ako sa kung anong meron kami ni Harold. Kahit hanggang dun lang ang relasyong meron kami. Hindi ko minsan inasam na iwan ang aking pamilya sa kabila ng lahat ng yun. Pero hindi ko rin naman kayang iwan si Harold. Maayos naman kasi ang patagong relasyon naming dalawa at masaya po ako kapag kasama siya. Ang problema ko lang ho ay isang araw, nalaman ko ang katotohanan tungkol sa tunay nitong pagkatao. Nang minsang nasa hotel kami, ay nakita ko ang wallet nito at bumungad sa mukha ko ang family picture nito kasama ang kanyang asawa at anak. Makikita sa kanilang larawan ang masayang pamilya. Pero ang pinagtataka ko lang ay kung bakit itinago niya sa akin na may asawa at anak na siya. Nagtalo kami ng araw na yun at nagkasagutan na hindi naman umabot sa pisikalan. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawang ilihim sa akin to. Sinagot niya lang ako na, kung sinabi ko bang pamilyado akong tao, papatulan mo ba ako? Hindi naman, di ba? At isa pa, hindi ko naman mahal ang asawa ko. Arranged marriage ang nangyari sa amin noon dahil nabuntis ko siya nang hindi sinasadya. Ayun ang kwento niya sa akin. Napinaniwalaan ko naman. Pero dumating din ang labis na kinakatakutan ko nang malaman ng misis nito ang relasyon naming dalawa ni Harold. Matagal na pala itong naghihinala at minsang sinundan niya ang kotse kung saan kami papunta ni Harold. Galit na galit siya sa aming dalawa. Pinagbantaan pa niya ako na isusuplong niya ako sa batas. Sa takot ko ho, ay umalis ako nang hindi nagpapaalam kay Harold. Ilang araw na rin ang iwasan ko ito. Natakot ho kasi ako na baka totohanin ng kanyang asawa ang banta niya na iskandaluhin niya ako sa trabaho ko at malaman ng mister ko at baka masira pa ang pamilya namin. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Naguguluhan po ko, lalo na't napag-alaman kong buntis na ako at hindi ko ho alam kung sino ang ama ng dinadala ko. Kung si Harold po ba o ang asawa ko. Dahil parehas na may nangyayari sa pagitan namin ng dalawang lalaki. Sa palagay niyo ho ba, dapat ko nang ipagtapat na lang sa asawa ko ang malaking kasalanang nagawa ko at tanggapin ang resulta ng lahat ng kalokohan ko. Kung minsan nga po, hindi na rin ako makapag-concentrate sa trabaho ko dahil sa mga pinagdaraanan ko na hindi ko naman maikwento, lalo na sa aking asawa. Paano pa ba ako makakawala sa kinalalagyan ko ngayon
At ang takot ko pa ho, nababalikan ako ng asawa ni Harold at tuluyang isuplong ako sa batas. Umaasa po ako na mabigyan niyo ng sagot ang mga gumugulo sa aking isipan. Lubos na gumagalang, Raquel.